Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Alexia, kasama ang aking mga kagrupo, at sa video na ito ay aming tatalakay ng aming napiling akda. Pero bago ang lahat, alamin muna natin ano ba ang paksa nito. Ang kwentong ito ay pinamagatang Ang Higante ng Baha, na isinalin sa Tagalog ni Marga P. Careyon. Ngunit bago ang lahat, alamin muna natin kung sino ba ang manunulat ng akda na si Gertrude Landa. Ay isang mamamahayag, nobilista at mandudula, kilala sa pangalang Aunt Naomi, lalo na ng mga kabataan na siya rin ang mga ginamit niya sa pagsusulat ng kanyang mga akda. Sa kabilang banda, talakayin naman natin ang mga pangunahing tauhan ng si Noah at Og. Si Noah ang pangunahing tauhan ng kwento na nagtayo ng arko at nagligtas sa mga hayop mula sa baha. Siya ay nagpakita ng kabaitan, katapangan at karunungan. Siya rin ay isang mahusay na tagapag-ayos na nagtagumpay sa pagsagip sa mga nilalang mula sa baha. Si Og naman ang higanting demonyo na humingi ng tulong kay Noah upang makaligtas sa baha. Siya ay nagpakita ng kasakiman, kapangyarihan at kawalan ng pananampalataya. Siya ay sumisimbolo sa mga panganib na nararanasan ng tao sa kanyang kapalaluan at pagiging makasarili. Ang suliranin ng kwento ay noong kapanahunan ni Noah. Ang mga tao ay hindi na nakikinig at naniniwala sa Diyos. Kahit ano pang babala ay hindi na pinapansin. Hindi na nila binibigyan ng halaga ang mga utos ng Diyos. Tanging ang pamilya lamang ni Noah ang patuloy na sumasampalataya sa Diyos. Kaya't dumating ang panahon na napagdesisyon na ng Diyos na gunawin ang mundo sa pamamagitan ng isang malaking delubyo. May isang baha ang paparating kaya tinipon na ni Noah ang mga hayop sa kanyang arko. May isang higanteng ang pangalan ay Og ang nakipagkasundo sa kanya na dadalhan siya ng kabayong may sungay at pagsisilbihan niya ang mga apohin ni Noah kapalit ng pagligtas ni Noah sa kanya. Isang araw ay huminto na ang baha. Isinama ni Noah ang higante sa paglalakbay. Sila ay nagtanim ng mga bulaklak at ubas na binasbasan ni Noah at inalay nito ng higante ng tupa, leon, unggoy at baboy na inihilin tulad niya sa mga tao kapag nakakainom ng alak. Di kalaunan ay naging hari na si Og. Nalimutan niya na ang kasunduan nila ni Noah. Dahil sa kanyang kasakiman ay nagawa niyang makipaglaban sa mga taga-Israelita. Ngunit nang itataas niya na ang bundok ay nahulog ang mga tipaklong at langgam sa kanya. Dahil sa paglabag niya sa kasunduan, ay tuluyan na siyang pinatay ni Moises sa pamamagitan ng isang hampas sa bukong-bukong na dumagdag pa sa kanyang sakit sa katawan dulot ng pagkagat ng mga langgam. Ang kabuluhan ng kwentong Ang Higante ng Baha ay ang pagpapalaga sa pagkakaisa, katapangan at pagtutulungan sa gitna ng matitinding pagsubok. Ipinapakita nito na kahit gaano kalaki ang isang problema, malalampasan ito kung magkakaisa ang lahat. Ito ay naglalahad ng aral tungkol sa pagiging mapagkumbaba, pagkakaroon ng pananampalataya at ang kaibahan ng pagiging mabuti sa masama. Ang mensahe ng kwento ay kahalagahan ng pagiging mapagkumbaba at pagsunod sa pangako at ipinapaalala nito sa mga tao na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakasalalay sa pisikal na lakas, kundi sa kabaitan, katapatan at pananampalataya. Ang kwento ay nagsisilbing paalala sa mga tao na ang pagiging makasarili ay hindi nagdadala ng tunay na kasiyahan at ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan sa pagmamahal at pagtulong sa kapwa.